Okay, so i-discuss natin kung paano masagutan tong mga to. Okay. Number one, so to find the position vectors R1 and R2. Okay. For the points P and Q. P is 2, 4, 3, and Q is 1, negative 5, 2. Of a rectangular coordinate system in terms of unit. Okay. Teka lang ano ko lang saglit yung but i-charge ko lang saglit. Wait. Okay, so find the position vectors R1, R2, R1 and R2. Okay, so points is given yung points P and Q. 2, 4, 3, saka 1, negative 5, and 2. Okay, so of a rectangular coordinate system in terms of unit vectors, IJK, and determine graphically and analytically the resultant of each of these position vectors. Okay. So, ang gagawin natin dyan para i-solve. Okay, so, syempre ipa-plot natin yung point. Okay. So, actually, yung 2, 4, 3 na yan is yung X, X, Y, and Z. Okay. So, kung magdodrawing kayo ng pangalan niya. Wait lang Okay, so i-graph natin yung point P and Q. Okay. So, actually, yung pag-graph, okay, so parang ganyan siya. So, we have yung X, Y, and Z axis. Okay, so, ito yung X mo. Ito yung Y. Ito yung Z. Okay, tapos hatiin mo siya ng okay, so hatiin mo siya ng kung ilang yan. Okay, so parang ganyan. Okay, tapos ipa-plot mo lang yung point P and point Q. Okay, so parang kung 2, 4, 3 yung P, bilang ka muna dito 1, 2, tapos bilang ka ng 4, 1, 2, 3, 4, tapos tataas ka ng 3. Okay, so 1, 2, 3. Kunyari, banda dyan, okay? Tapos yung Q is 1. Okay, tapos negative 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 1, tapos 1, 2, 3, 4, 5. Tapos negative 5 kasi, then 2. Parang ganyan.
Okay. So sabihin na lang natin na somewhere dito, okay, yung line, ay yung point. So ito yung point P, 2, 4, and 3. Okay, tapos yung Q, okay, so 1, -5, okay, then 2. Okay, so sabihin natin somewhere dito. Kunyari lang. Hindi lang ganun ka-precise yung ano. Okay. So basta mag-create ka dyan ng line. Okay. So, ito dyan yung Q. Then 1, -5, 2. Okay, so parang ganyan lang yung ano natin, line. Okay. So, yan. Tapos, siyempre, kunin natin yung resultant. Okay, so, yung R, okay, okay. Okay, so, okay, so ito na yung mga ano natin sa Q, then points sa P. Okay, so to solve for the resultant, okay, so from point P to Q, okay, so it is equivalent to so parang Q minus P. Okay, then multiply mo siya sa ano niya, ano to, unit vector. Okay, so okay, 1, so yung Q1 minus 2, 3 times I plus -5. Okay, so -5 minus 4, J plus okay, so 2 minus 3. Okay, okay. So ang lalabas dyan is equivalent yan sa 1 minus 2 is -1 times I, so negative I. Okay, tapos -5 minus 4 is -9 plus 9, -9, so -9 times J. Okay, tapos sorry, 2 minus 3 is negative, okay, negative K. Okay, so ito yung from point P to Q. Okay, to point Q. To point Q. Okay, or it can be solved also as okay, so pwede rin na from point Q to point P naman. Okay, so lalabas dyan is 2 okay, minus 1 times I plus positive 5 and okay, okay
Okay, so plus minus negative 4. So plus 4. J tapos 3. Okay, so 3 minus 2. Okay, so equivalent siya sa I plus 9J plus K. Okay, so from ano to, point Q to point P. Okay, so pero okay, so tapos ang gagawin natin next is kukunin natin yung magnitude ng resultant, okay, which is equivalent to yung positive or absolute value ng I ng plus I squared plus J squared plus K squared. Okay, so kaya lalabas dito is 1 squared plus 9 squared. So 1 squared plus 9 squared plus 1 squared. Okay. So 1 square is 1. 9 square is 81. Okay. So magigitong 1 plus 81 plus 1. Okay. Or equivalent to 83. Okay. So calculator. Teka lang. So approximately, teka wait. Kaya kunin ko lang saglit yung calculator. Pero mga nasa 9 point something yan. 9 point. Uh, 9.11. Okay. Pangalanan natin ng units kasi hindi natin alam kung ano pa yun. Wala kasi binigay na units. So pangalanan lang natin units. Okay, so okay, so okay, so dito, wait lang let's check lang. Okay. So gawin nyo dito pa lang dapat nauna tong 4. So 4 minus 5. So parang gano'n. Okay, so tapos dito, so 4 minus 5 minus 9, 3 minus 2. Okay, tama. Okay, so yan na siya. Okay,
So, may question dito sa first problem. So, yung ito, actually, galing to sa itong formula na to sa Pythagorean to. Okay. So, Pythagorean theorem. Okay, so kung maalala nyo sa trigonometry, okay, kasi usually magagamit natin Pythagorean theorem sa right triangle. Okay, so ang isang angle nun is 90 degrees. Okay, so 90 to. So, yun yung requirement. Tapos, yung side ng triangle, yung hypotenuse. So, according sa Pythagorean theorem, so yung square ng hypotenuse is equivalent to the sum of the square of the sides. Okay, so parang ganyan. So, syempre, dito yan, mag-work. Okay? Tapos, pag nakuha mo to, yung kumbaga parang ito yung magiging ano mo, paano ba na ma-draw? Okay, so kunyari, i-drawing natin yung resultant, ha? Wait lang. Okay, so, kunyari ito yung say mo, yung x, okay, tapos ito yung y. Okay. So, syempre, kung ang resultant mo is I plus 9j plus k, okay? So, yung I mo is 1, tapos yung k is 1, okay? So, therefore, mabibilang ka dito ng 1, okay? So, parang dito 1, tapos dito, count ka ng 9. So, count ka ng 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parang ganyan. Okay, tapos, kung pinaject mo yun, syempre pag ano, dito. So, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tapos, count ko ulit na isa pa. So, ito kasi yung 1 mo. So, syempre parang mag-count ka na ng 1. Okay, so yun na yun. Okay, pero kung for the sake na makita natin yung ano, i-drawing lang muna natin siya ng parang hindi muna tayo masyado ano, sa 1. Pero sa actual na hatian, para makita nyo siya ng mas maayos, pwede natin siyang gawin na parang box lang. Okay. So, parang ganyan. Yan. Tapos parang kunyari, ito yung resultant vector natin. Okay. Sabihin natin na ito is 1. Okay. Pero syempre hindi siya parehas. Kumbaga, hindi lang natin hinatin ng maayos para makita nyo lang siya ba 3D. Okay, ng 3-dimensional, mas madaling maintindihan. So, ito yung 1 mo kunyari. Yan, tapos ito yung 9 kasi yun yung y mo. Tapos ito yung 1 mo, yung z. 1 din yan. Parang ganyan lang. Okay, so ito yung I plus 9j plus k. Okay, so parang ganyan lang. Pero syempre sa tunay, ganun siya yung kanina. Okay, ginala lang natin to for the sake na makita nyo kung paano siya pinaplot. Okay, sa actual. Okay, so yan. So, yun na yung sagot doon. Okay, so next tayo. May question ba, class? Laman po, sir. Okay, thank you. Okay, so sa number 2 naman, ang given is sulat nyo lang. Actually, ito na nga yung given. Pero sa solution nyo, syempre, isulat nyo pa rin. Okay. So, ang given natin. Then siya na sa sulat pa kasi hindi
hindi pa ako masyado sanay dito sa last sem ko lang kasi ako nag-start gamit ng Pentab. Pero medyo nang sanay na. Okay? Sanay gumamit sa whiteboard. Okay, so B to I minus minus 4J then minus 3K. Tapos yung C is okay, so yung C is negative I. Okay, so plus 2J plus 2K. Okay. So, find the magnitudes of C. Okay, so ito yung mga required natin. Okay, so una is yung C. Okay, tapos magnitude ng A plus B plus C. Tapos ang C mo is 2A minus 3B minus 5C. Okay, so dito halos ano lang to, yung kung paano kayo magmumultiply ng scalar sa isang vector. Ganun. So, dito ito pakita. Okay. Teka lang ayusin ko lang sa itong charger. Okay. So, okay. Sige. So, start tayo. So, find the magnitudes. Okay. So, start tayo sa letter A. You see. Okay. So, ang C natin is equivalent to negative I plus 2J plus 2K. Okay. So, since C ang hinahanap is yung magnitude, okay? So, gagawin nyo lang yung vector na yan. Na vector C, kukunin nyo lang yung magnitude. Okay? So, gagamitin natin yung Pythagorean theorem pa rin dyan. Okay? So, kunin nyo lang yung magnitude ng per component x, y, z, tapos square mo. Then yung add, yung kunin mo lang yung sum. Okay? Then yung square root nyo. Okay? So, itong I is 1. Okay? 1 squared. So, plus, ito is 2. So, 2 squared. Plus 2 ulit. Squared. Okay? So, magiging 1 plus 2. 2 squared is 4. Plus 4. Okay? So, okay. So, yeah. Okay. So, okay. So, yan na. So, lalabas dito is 4 plus 1 plus 4 is 5 plus 4. So, 9. Okay. Tapos, square root of 9 is 3. Okay. So, yun na yung magnitude natin. Okay. So, C is equal to 3 units. Okay. So, next is find ano to? A plus B plus C. Okay. So, magnitude pa rin nila. So, ang gagawin lang natin dyan is to add muna. Then, kunin na natin yung magnitude niya. Okay. So, or pwede rin naman kunin nyo yung magnitude ng paisa-isa. Then, i-add nyo. Okay. Pero, pwede na natin tayong mag-add muna ng mga vectors dyan. Okay. So, A plus vector B plus vector C. Okay. Parang gano'n. So, sulat nyo lang. So, yung
yung ito mga to. So, okay, so 3 I minus 2J plus K. Okay, so ito yun. Tapos plus 2I minus 4J minus 3K. Okay, then ito, yung C. So, plus negative I plus 2J plus 2K. Okay. So, yun lang ginawa natin. Okay. So, dito pa nag-add kayo, gagawin nyo lang is kung ano yung ano niya. Okay, yung unit vector, kung parehas lang na okay. Okay. Sorry. Okay, so i-add lang natin. So, ibig sabihin yung mga I, i-add nyo yung mga component ng mga I, then nung J, saka nung K. Okay. Kaya parang lalabas dito, equivalent to sa parang ganito. Okay, so 3, okay, so 3I plus 2I. Okay, parang ganyan, plus 2I. Minus I. Okay, tapos sa J naman, so minus 2J minus 4J plus 2J. Okay, tapos sa C, ay sa K, K minus 3K tapos plus 2K. Okay, so parang ganyan. So 3 plus 2 is 5 minus 1 is 4. Okay, kaya 4I ito. 4I plus ito negative 2 minus 4, negative 6 plus 2, negative 4. Okay, so negative 4 J plus K minus 3 is negative 2 plus 2, so 0. Okay, so ang sagot natin is 4I minus 4 J. Okay. Tapos para makuha yung magnitude, syempre. Okay, so kung gusto natin kunin yung A plus B plus C, okay, parang kukunin mo lang yung absolute value nitong ginawa natin, yung result ng ginawa natin. Okay, parang ganyan. Okay, so syempre, pag ganyan na, gamitin ulit natin yung Pythagorean. Okay, so dalawa na lang naman natira. So 4 squared, so plus 4 squared. Okay. Or pwede nating sabihin common yung 4 squared. Tapos 1 plus 1. Okay, or pwede rin natin sabihin 4 square root of 2. Okay. Sa decimal calculator. Okay, 5.66. Okay. 5.66 units. Okay, so yun yung sagot natin. Okay, so my question so far. Nasusundan ba, class? Apo, sir. Okay, sige. Okay, so next is okay, so sa C. Okay, so ano ba yung binigay ito? Kalimutan ko. 2A minus 3B. Okay, minus 5.
So, kailangan natin makuha yung magnitude ng 2A minus 3B minus 5C. Okay. So, syempre, since scalar times vector, so pwede nyo namang isulat na as is. Okay, so ibig sabihin, kung 2A, so 2 muna ilagay mo. Then, yung isulat mo na yung unit vector, yung vector A. So, 3I, minus 2J. 3I minus 2J plus K. Okay. Tapos, minus 3 times yung B naman is 2I minus 4J minus 3K. Okay, tapos yung 5C minus 5 times C. Vector C is negative 1 plus 2J. Okay, plus 2K. Okay, so i-distribute natin. So magiging 2 times 3 is 6I. 2 times 2 is negative 4J. Tapos 2 times K is 2K. Positive 2K. So minus 3 times 2I is minus 6I. Negative 3 times negative 4, positive 12J. Negative 3 times negative 3 is positive 9. This is positive 9K. Then dito naman is ito. Okay. So negative 5I plus 2 plus negative. Negative 10. 5 times 2 is 10J. Okay, tapos negative 5. Negative na naman. 10K. Okay, so combine natin. So yung mga I, combine. So 6I minus 6I is 0. Okay, so wala na yan. Minus 5I. So minus 5I na lang natira. Okay, I positive, negative, negative. Positive pala to. Negative 5 times. Okay, so positive. So 5 na lang natira. So 5I. J, negative 4 plus 12 is ilan? Positive 8. Minus 10. So minus 2. J. Okay, tapos ang K, okay na tayo dyan. Sa K naman, 2K plus 9, 11. Minus 1, ay minus 10. So, positive 1 times K or plus K na lang. Okay, so yan na yan. Yan na yung result. Pero syempre, hindi pa yun yung sagot kasi kailangan yung magnitude. So, para makuha yung 2A minus 3B. Tama ba? 3B minus 5C. 3B minus 5C. Okay. Equivalent siya siyempre sa absolute value ng result nitong ginawa natin. Okay. Ganyan. Okay, so using Pythagorean ulit. Okay, so magiging okay, but 2. Yung result na, okay. Okay, sige. So yung mga nag-brown out, okay lang. Hindi ko pa kasi na-edit yung ano pero baka i-upload ko ngayong araw na rin siguro mamaya yung topic natin nung last week then yung ngayon.
send ko na lang yung link sa YouTube sa ano natin sa Messenger. Okay? So kaya yung mga hindi naka-attend ngayon, so paki-nood na lang ulit. Panoorin niyo na lang yung recording para uh, maintindihan niyo yung topic natin. Okay? Sige, so square root nung result nito. Okay, so ang result nito is 5i minus 2j plus k. Okay, kaya magiging 5 squared, okay, minus, positive. Absolute value ng negative 2 is 2 squared plus k is 1. Okay, squared. So 1 plus 4 is 5 plus 25 is 30. Okay, so square root of 30. Okay, so sa calculator, 30, 5.48. Round up natin. So 5.48 units. Okay, so yan yung sagot. Okay. Question? Yes. Sir, Yes. palagi pong ano po, sir. Positive po, sir. Kahit po, sir. Negative Kasi lang po, sir. pag kinuha mo to yung ginamit mo yung Pythagorean, absolute value lang. So, ibig sabihin kahit gaya nito, di ba, negative, may mga minus. So, positive lang. Kunin mo lang yung ano niya, kay regardless sa sign para yun siguro yung pinakamadaling ano. Okay, ba't ito tinuturo ko ito? Okay, so minus 2 then yan. So regardless dito sa negative value na to. So kunin mo lang yung mga component niya. Then yung square mo. Okay? Kaya dito 5 square plus 2 squared plus 1 squared. Ganun. Okay? Po, sir. Salamat. Okay. So may question pa ba? Okay, so kung wala na, saan na naman tayo? So next. Okay, so sensya na medyo ano yung ano natin. Okay, balik. Yan. So 3. So determine the vector having initial point P, X, Y, Z, and terminal point Q, A, B, C, and find its magnitude. Okay. So parang sa space na lang yan. Okay, so parang meron daw initial point, then final, tapos kunin lang yung magnitude. Okay, so paano natin gagawin yan? Okay, okay. So syempre i-plot natin. Kunyari, i-assume na lang natin na yung point P, sabi natin ito yung point P. Okay, so pangalanan natin. So P, meron siyang coordinate na X, Y, and Z. Okay, tapos sabihin natin yung Q, pada dito na lang. Okay, yung point Q. Tapos may coordinate siya na A, B, and A, B, and C. Okay. So ngayon, kailangan mo i-connect. Siyempre. Kasi ito yung initial to final. Okay. Sensya na district yung ano. Okay. Hirap magtansya. So, parang ito yung ano mo, ray mo. Okay. So from ito yung tail mo to head. Okay. So parang ganyan. So therefore, itong vector na to, pwede natin pangalanan as the resultant vector kunyari from point P to Q. So parang ganyan. So paano natin isa-solve yung magnitude niya? Okay, so parang kung titignan nyo, halos kamukha naman to nung kanina rin. Okay, yung parang ginawa na rin natin. Okay, so dito, kunin natin yung vector muna. Kasi bago natin makuha yung magnitude, kunin muna natin yung vector. Okay, so P to Q. So P to Q. Okay.
So, yung ending minus yung initial. Okay? Kaya parang lalabas. Ay, sorry. Okay, yung view mo, A. So, minus X. Okay. Tapos, syempre, sa direction ng unit vector, sabihin na natin I, J, and K yung ano natin. Okay, so direction of I. Okay, tapos plus, yan. So, B minus Y. B minus Y. Direction ng unit. Direction ng, sorry, but okay, J muna. Okay, so J. Tapos, C minus Z in the direction of K. Okay, so yan yung vector natin. Okay, so kung kailangan kunin yung magnitude, so syempre, kunin natin yung absolute value niya. Okay. So, ganun pa rin naman ang gagawin natin. So, yung magnitude lang, okay. Itong nasa loob, okay. So, ibig sabihin, ito, pag ganito na ano, syempre, isasama mo na yun. Ang sinasabi lang naman na kukunin yung absolute value is kapag may sign dito na ano, okay. So, kapag ganito na A minus X yan, so as is yan. So, susulat mo yung A minus X, then i-square mo. Okay? Tapos, plus itong B minus Y squared. Okay, tapos plus itong C minus D squared. Okay, so parang ganyan. Okay. Tapos, algebra na to actually in loob. Okay, so algebra na to. So, kailangan mo lang yan. Okay, so A squared. Okay. So, i-multiply mo to, then times 2 minus 2ax. Nakakukuha ba to? Okay, algebra lang naman. So, minus x, then squared to positive. Okay, so nakukuha ba to? Paano na nangyari? Okay. So, kung nahirapan kayo i-visualize, pwede nyo rin naman gawing ganito. Okay. Yan, tapos yan, a squared, negative ax, positive x squared. Parang ganyan. Okay. A squared minus 2ax plus x squared. Okay. So, ito yun. Okay. So, bala kayo basta kailangan makuha nyo lang yung ano kasi hindi naman ang subject natin algebra. So, ano ko na yan, assume ko na alam nyo na yung algebra niya. Okay, pero syempre practice nyo pa rin yung algebra. Kasi ang math talaga sa atin sa engineering, ano yan, dapat sigurado kayo dyan. Okay, kasi hindi naman sa pag-ano, pero sa totoo lang, hindi kayo maging engineer pag mahina kayo sa math. Okay? So kung napipil nyo na mahina kayo sa math ngayon, so kailangan yung aralin. Okay? So mag-self-review kayo. Kasi hindi na ituturi. Kasi yung bagong curriculum ngayon, kung mapapansin nyo, pagpasok nyo, calculus kagad eh. Di ba? So yung algebra nyo is dapat nung sa, kailan ba yan? Junior high pa ba kayo niyan? Okay, so dapat na ano nyo na alam nyo na yan. Okay, pero sabi ko nga kung medyo nahirapan, so kailangan nyo mag-aral. Okay? Kasi sa board exam, so since lahat ba, may computer engineering ba sa inyo? Meron sa inyong computer engineering dito? O puro kayo ECE lang?
Parang easy lang pala, no? Okay, sige. Okay, so anyway, teka lang, ano ko lang itong kay Daniel. Okay, nag-brown out. Okay, di ba yung mga na-disconnect, sige, ano na lang, wait nyo na lang yung link nung ano natin. Okay. Okay, so para mapanood nyo na lang. Okay, yung discussion natin. Okay, sige. So, yun. Ano na ba yung sinasabi ko? Okay. So, yun nga. Ang math, dapat okay tayo dyan. Okay? Kasi kahit sa board exam, if example, mahirapan kayo sa math, okay, tapos tinanong kayo, saan kayo nahirapan? Kahit alam nyo sa math kayo nahirapan, wag nyo nga aminin. Okay? So, sabihin nyo na lang yung ano nyo, yung mga major subject nyo. Kunyari, sa AC, ay, nahihirap kasi nung EST. Hirap ng communications, gano'n. Pero kahit yung math, doon ka sa nahihirapan. Okay? Kasi syempre, ang ano kasi yun, ang idea, dapat di ka mahirapan sa math kasi ang math ng ECE, math din ng EE. Ang math ng EE, math din ng CE. Ang math ng CE, math din ng chemical. Math ng chemical, math din ng geodetic. Okay, so kung titignan nyo, geodetic, math din ng mechanical engineering. Okay, kaya kung titignan nyo, lahat ng discipline ng engineering, may parang isang math natin. Kaya dapat kahit doon kayo nahirapan, dapat hindi nyo aminin kasi syempre, kung nahirapan nga kayo doon, paano pa kayo magiging ano? So, kung may makarinig sa inyo. Okay, kaya gagawin nyo na lang, syempre, kailangan nyo mag-aaral talaga. Okay, so kung hindi nakalimutan nyo na yung algebra nyo, gumawa kayo ng way para maalala nyo ulit. Okay? Actually, sa YouTube, marami naman eh. Buti nga ngayong panahon, ganyan na. Okay, so marami na mga tutorial. Okay, pero dati panahon namin, kailangan pumunta ng library. Okay? Kasi doon lang lahat ng source. Kumbaga, ngayon, naglipanan na yung mga e-books, ganun. Tapos, marami na kayong makukuhanan ng mga ano sa internet ng sources. Pero dati, libro lang talaga. Kaya, tatakbo ka talaga sa library. Okay? So, next dito, i-ano rin natin ulit. So, alas ganito rin yung form dito sa susunod. Okay, so magiging siyang B squared. Okay. So, B squared. Okay. Tapos, B times y, negative by, times 2, negative 2by. Okay, tapos negative y times negative y, positive y squared. Okay. So, dito naman, ganun din. C squared minus 2zc plus c squared. Okay, so ganyan. Yeah. Tapos ano lang natin, pagsama-samahin lang natin yung mga A, B, and C sa kayo. X, Y, and C. Okay. So, natira is A squared plus B squared. A squared plus B squared plus C squared. Yan. So, parang ganyan. Tapos, minus 2ax. Ay, yung x muna pala. Plus x squared plus y squared plus c squared. Okay. Then, minus 2ax. Okay, minus 2by
minus 2C. Say. Yeah. Ayan na yung sagot. Okay, so ang magnitude natin, yan. Okay, so questions. Okay, so wala. Okay, so yung last na question, balikan lang natin. Okay, so ito. So determine the angles alpha, beta, and gamma. Okay, alpha, beta, and gamma. Which the vector r is equal to x times unit vector I plus y times j plus j k, okay, makes with the positive direction of the coordinate axis, and show that cosine squared alpha plus cosine squared beta plus cosine squared gamma is equivalent to 1. Okay, so yan yung question. Okay, so paano natin isa-solve? Okay, dito lang tayo. Okay, so number 4. Okay, so syempre drawing nyo na naman yung pa-plot kayo. Okay. X, Y, Z. Okay, so parang ganyan. Okay. So let's say ito yung natin. Assume tayo ng pinaka-resultant niya. Okay. So ito ay yung X I minus Y J plus C K. Okay. Tama ba? Okay, positive. Okay. Positive. Okay, so syempre yung angle na niya. So syempre with respect to x, ito yung x mo. Ang angle na mapo-form diyan. Okay. Ang angle na mapo-form nito diyan. Is yan yung alpha mo. Okay, tapos yung beta, syempre sa y naman. So beta yan. Okay, tapos yung sa dito naman sa C. Okay. Ito naman yung gamma. Okay, so alpha, beta, and gamma. Okay, so yung cosine of alpha natin. Malabas is yung ito. Okay, yung x natin. Then, over yung magnitude ng lahat. Okay, so x squared plus y squared plus z squared. Okay. Tapos yung cosine ng beta. Okay. So y naman. Okay, so y over x squared plus y squared plus z squared. Okay, then yung gamma. Okay. So, z naman siya. Okay, z over. Saan siya nasulat ko? Plus y squared plus z squared.
So, parang ganyan siya. Okay, tapos, since na-equate natin so ng ganito, so pwede nating i-equate yung summation nung cosine squared alpha plus cosine beta plus cosine beta squared plus cosine squared gamma. Okay, equivalent dito sa square din itong mga to. Okay, so bali. Okay. Yan. Kasi sabi dito, R is equal to X I plus yi plus zi. Okay. Mix with the positive direction coordinate axis. Tapos, nagbigay siya ng ganito. Okay, cosine squared alpha plus cosine squared beta is equal to cosine squared gamma. Okay, which is equivalent to 1. Okay. Kaya ibig sabihin yung isusulat mo yung sinet natin mga value ng cosine alpha, cosine gamma, cosine beta. O, cosine alpha, cosine beta, cosine gamma. Tapos square mo yun. Mas equivalent daw siya sa 1. Okay. So, yun yung sabi sa problem. So, yun ang gagawin natin. So, okay. So, cosine squared ng alpha daw plus cosine squared ng beta plus cosine squared ng gamma. Okay. Is equivalent to 1. Okay. Pero syempre, palitan muna natin. So, yan yung gusto nating i-set. So, yung cosine alpha, ito yon. So, kung squared ang kailangan mo, di parang ito, squared mo lang. Okay. So, kapain mo lang yung cosine alpha. Okay. So, x squared plus y squared plus c squared. Okay. Tapos, i-square mo to. Okay, kasi squared eh. Okay. Tapos, plus ito. Yeah, so y over square root of x squared plus y squared plus c squared. Okay, tapos square mo rin. Okay. Tapos sa c, ganun din. So c over square root of x squared plus y squared plus c squared. Okay. Square mo ulit. Tapos is equivalent to 1. Okay. So ngayon, evaluate mo na siya. Okay, yun yung next natin gagawin. Kapag ganito, ang idea dito, pag meron kang fraction, okay, tapos in-square mo, equivalent yan syempre sa parang in-square mo yung numerator din, denominator. So parang ganun lang ginawa niya. Okay? Tapos tandaan nyo rin na kapag meron kang square root of x, kunyari, equivalent din yan sa x raised to 1/2. Okay? Kaya therefore, kung in-square mo yung square root of x, okay, dapat ang result niyan is x. Okay, bakit nangyari yun? Kasi ang nangyari, yung parang x raised to 1/2 yung square root of x mo. Tapos in-square mo. Okay? So, kapag ganyan, ang gagawin mo lang, multiply mo to dito sa numerator. Kaya magiging siyang x raised to 2 over 2. Kaya, syempre, ito ay 1. So, x raised to 1 is equivalent to itself. Okay? So, x pa rin. Okay? Kaya, ibig sabihin, pag in-square ko itong denominator, mawawala na yung square root. Okay? So, magiging result nito is x is x squared na. Okay? Over yung square root ng x squared plus y squared plus z squared. Di syempre mawawala na yung square root kasi ini-square mo na siya. Okay? So, parang ganyan na. Dito, ganun din. Okay? So, y squared over, tapos square mo rin yan. Mawala na rin yung square root. X squared plus y squared. Yeah. Okay, plus z squared. Tapos dito, ganun din. So, z squared over x squared plus y squared plus z squared. Okay. So, syempre,
Kung titignan niyo ito ay fractions na. So, i-add nyo lang yan. Okay? So kapag same ang denominator, so ang gagawin mo lang, siyempre pag-isahin mo na siya. Okay. X squared plus y squared plus z squared. Okay. Since pare-pare ang denominator nila, kokopyahin mo lang yung mga numerator. Okay, tapos yung mga sign. So, x squared plus y squared plus z squared. Okay. Equal to. Anong mapapansin nyo? So, parehas lang yung numerator at denominator. So, therefore, ito is equivalent to 1. So, therefore, tama. Okay, na-prove natin. So, therefore, dahil dyan, i-conclude natin na ang cosine squared of alpha plus cosine squared beta plus cosine squared gamma is equivalent to 1. Okay, so yun na. So na-prove na natin. Okay, so may question.